Ayon sa Amerikanong asawang si Brian Hooker, nakaligtas siya sa isang nakakatakot na karanasan ayon sa kanyang abogado. Pero ano nga ba talagang nangyari sa mga huling sandali bago siya maaresto? Nasa kustodiya siya na yan sa Bahamas. Matapos niyang sabihing misteryosong nahulog at nawala sa tubig ang asawa niyang si Lynette Hooker. Lumabas ang mga bagong mensahe mula kay Hooker sa isang kaibigan para ipaliwanag ang kanyang bersyon ng nangyari. Habang dumarami ang tanong kung aksidente lang ba o may mas masama sa pagkawala ni Lynette. Tinututukan namin ang kasong ito, hatid ng Law and Crime. Sige, panibagong araw, marami tayong update sa kasong sinusubaybayan natin ng halos isang linggo mula Bahamas. Lumantad sa publiko ang stepdaughter ni Brian Hooker. Sinabing di perpekto ang kasal ng kanyang ina at amain, tulad ng ipinapakita sa social media. Kakakuha ko lang ng dokumentong tungkol sa pag-aresto kina Lynette at Brian Hooker dahil sa domestic violence. Mga 10 taon nang nakalipas. Ipapaliwanag ko kung bakit napusasan si Lynette sa kasong yon at kung ano ang ibig sabihin nito ngayon. Lalo na't hindi na siya nakita mula Sabado ng gabi. Bago natin pag-usapan ang bahaging yun ng kwento, gusto ko munang ibahagi ang sinabi ng abogado ni Brian. Nagpadala nga siya sa akin ng mensahe habang nagsisimula tayo ng recording na ito. Na sinasabing si Brian ay isa sa ilalim sa opisyal na panayam ng pulisya na naka-schedule lang 10:30 ng umaga ngayong Biyernes. Ayon sa kanyang abogado, dadalo siya sa panayam. Maghintay tayo ng update tungkol dito. Nagpadala rin siya ng update sa amin kagabi tungkol sa sinabi ng kanyang kliyente sa kanya nang makausap niya ito sa isang istasyon ng pulisya sa Freeport, Bahamas. At inilalahad niya ang kwento na nangyari bago siya maaresto. Ito ay isang pahayag mula sa kanyang abogada, Terrell Butler. Ibinagi niya sa amin ang tinawag ni Brian na isang nakakakilabot na salaysay na nangyari bago ang kanyang pagkakaaresto na naganap noong Miyerkules ng gabi. Ibinahagi ni Brian ang isang nakakatakot na kwento tungkol sa insidente noong gabi ng kanyang aresto. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, dinala siya sa bangkang Soulmate para sa paghahalugog ng pulis. Kahit magulo at delikado ang dagat, nakaposas pa rin siya habang kumikilos ng patagilid sa basa at madulas na sahig ng bangka para manatiling balanse. Hawak ang bungkos ng damit sa kanyang mga kamay na hirap gumalaw. Nadulas siya at nahulog sa dagat. Lumubog siya sa malamig na tubig at nakalunok ng tubig dagat bago siya iniangat ng life jacket. Kinailangan siyang sagipin ng pulis. Dahil sa pagkakahulog na ito, si Brian ay nagtamo ng pinsala sa kanyang tuhod na naging dahilan ng kanyang pagpilay, pati na rin ng isang kapansin-pansing galos. Sinabi ni Butler noon na posibleng niloko ng mga pulis si Brian para sumama sa interogasyon. Sinabi niya sa amin na si Brian ay aalisa na noong Miyerkules para sa tinawag niyang search and rescue mission para kay Lynette. Ngunit pagkatapos ay pinapunta siya ng mga pulis para makipag-usap. Sabi niya, sinabi kay Brian na di niya kailangan ng abogado at di siya suspect. Dagdag pa, mahigit 3 oras siyang kinapanayam ng pulis. Pagkatapos ng panayam, inaresto siya. Ngayon, hinihintay natin kung kakasuhan si Brian. Sabi ni Butler, sa Bahamas, pwedeng ikulong ang isang tao ng 48 oras kahit walang kaso. At pwede pa itong pahabain hanggang 96 na oras. Basta't may opisyal na panayam ng pulis kung saan pwede siyang samahan ng abogado. Ngayon lang namin nalaman na posibleng isinasagawa ang panayam habang nire-record namin ang episode ng On the Case. Ngayon, dagdag pa ni Butler, mukhang sobrang wasak ang puso at gulong-gulo si Brian. Ang pamunahing inaalala niya at dahilan ng matinding pagkadismaya ay ang kawalan niya ng kakayahan na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang asawa sa loob ng 25 taon. Ang trauma ng pagkawala ng kanyang asawa, dagdag pa ang kasalukuyan niyang pagkakakulong bilang isang suspect, ay nag-iwan sa kanya sa isang napakasilang kalagayan. Para sa akin, may dalawang mahalagang tanong ngayon sa kaso. At malamang halata rin sa inyo. Una, ano ang nangyari kay Lynette? Pero paano nga ba mapapatunayan ng kahit sino na totoo ang sinabi ni Brian na nangyari? O kung may iba pang nangyayari dito? Ito ang mga direktang mensahe na ipinadala ni Brian sa isang kaibigan sa Facebook matapos mawala si Lynette. Ibinahagi ng kaibigan na yon ang mga ito sa amin. Kaya kinausap niya si Brian noong Lunes matapos makita ang mga pokpok sa balita. At sumagot si Brian ng, "Oo, tol, sa kasamang palad, ganun nga."
Bumaba mula sa maliit na bangka sa gitna ng alon pabalik sa yate. Tinangay ako ng hangin palayo at lumangoy siya sa yate. Agad kaming nawala sa paningin ng isa't isa dahil palubog na ang araw. Ako'y inanod at nagsagwan gamit ang isang sagwan sa loob ng 7 oras hanggang sa mapadpad ako sa likod ng dalampasigan ng susunod na isla, kung saan ako nakakuha ng tulong. Patuloy pa rin kami naghahanap. Marami nangyayari. Pero salamat sa pagkamusta. Mabigat mapasama sa balita. Ngayon lang ako unang tinawagan ng isang news organization ilang minuto ang nakalipas. Sabi niya ulit, ang aming pamilya ay nasa impyerno ngayon. Tumawag ang search and rescue at nagsabing nagsiyasat sila sa maraming lugar, pero wala pa ring balita. Babalik sila bukas pero may bagyo sa Miyerkules. Nung Martes ng umaga, sumagot si Brian sa kaibigan niya. Salamat sa pagkamusta at pagsuporta sa amin. Naibalik ko kahapon ng bangka sa Marsh Harbor. Matapos akong ibalik ng mga bumbero sa maliit kong bangka. Nakaangkla ako sa isang lugar na tinatawag na Conch Inn at nananatili ako sa bangka. Ang kapatid kong babae at bayaw ko ay darating sakay ng eroplano. Mamaya pa ngayong umaga para manatili ng ilang araw. At baka sumama ako sa kanila ng 1 o 2 gabi kapag masama ang panahon. Pero pagkatapos noon, balak kong gumalik sa lugar at ipagpatuloy ang paghahanap. Malamang nakakailanganin ko talaga ng tulong sa inaarap. Pero di ko pa alam kung ano. Pinipilit ko magtiwala pa rin. Lumabas ulit ang search and rescue bago dumating ang malalakas na hangin bukas. Ngayon, mukhang ang kwento na ikinukwento ni Brian sa kanyang kaibigan sa mga mensaheng ito ay tumutugma sa di umano'y sinabi ni Brian sa mga autoridad sa Bahamas. Na Sabado ng gabi, kasama si Lynette. Nasa maliit na bangka sila, paalis mula sa restaurant sa Abaco at pabalik sa kanilang bangka gamit ang 8 talampakang bangka. Matigas ang ilalim nito, may outboard engine sa likod at masikip para sa 2 tao. Karaniwan, sa gilid ka umuupo. Sa litrato ni na Brian at Lynette sa maliit na bangka, doon din sila nakaupo. At hindi maganda ang kondisyon para maglayag gamit ang maliit na bangka. May hangin na nasa pagitan ng 18 at 20 knots na katumbas ng 22 hanggang 25 milya bawat oras. Ngayon, sabi ni Brian na si Lynette ang nagpapatakbo ng makina at hawak niya ang mga susi. Kaya nang sinasabing nahulog siya sa dagat, nadala niya rin ang mga susi. At naiwan si Brian na mag-isip kung paano makakabalik sa Pampang at sa ligtas na lugar. Sinabi niya na ang mga agos at hangin, gaya ng nabasa mo sa mga mensahe, ay parang itinulak silang dalawa ni Lynette palayo sa isa't isa. Kaya naging mahirap para sa kanya na subukang iligtas siya nung sandaling yon. Interesante yon para sa akin. Ayon sa kanya, lumangoy si Lynette pabalik sa bangka. Unang beses namin itong narinig. Sinabi ni Brian na kinailangan niyang magsagwan ng ilang oras para makarating sa Marsh Harbor, Bahamas, kung saan siya dumaong sa isang marina at doon siya nakipag-ugnayan sa isang tao para humingi ng tulong. Inilabas ngayon ng Associated Press ang mapang ito, kung saan makikita ang Hope Town na pinagmulan ng maliit na bangka papuntang Elbow Key. At sa isang punto, dun umano nahulog si Lynette mula sa bangka. May sinabi ba siya tungkol sa mga nangyari nung sandaling yon? Kung anong ginawa niya para hanapin ang nanay mo? Sinabi niya na palutang-lutang na si Lynette kaya inihagis niya ang isang kagamitang pantulong sa paglutang sa kanya. At pagkatapos ay nagsimulang lumangoy o magsagwan papunta sa Pampang. Kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya naghulog ng angkla at hinanap si nanay. Ang una ko sanang gagawin ay lumapit sa kanya, hindi lumayo sa kanya. Ito ay bahagi ng panayam namin kay Carly Aylesworth, ang anak-anaka ni Hooker. 28 taong gulang siya. Nakatira siya sa Michigan at hayagan siyang nagsalita tungkol dito. Sabi niya, duda siya na aksidente ang pagkawala ng kanyang ina. Taliwa sa sinabi ni Brian. Sinabi ng abogado ni Brian na itinatanggi niya ang anumang maling ginawa at ang mga paratang ni Carly sa mga panayam tungkol sa kanya at sa kanilang kasal. Paano niya sinabi sa'yo na nangyari ito? Tinawagan niya ako, mga 8:30 ng gabi, yun nung linggo, at sinabi niya sa akin, "Uy, nawawala ang nanay mo." Nangyari ito kagabi. Pupunta rin kami dyan agad, kaya umaasa akong magkikita tayo. Sabi ko lang, sige. Parang hindi ako masyadong nagsalita kasi parang, ha? Tapos sabi niya, oo, sorry, hahanapin ko na siya nun. Binaba agad ang tawag, kaya hindi ko alam, medyo kahina-hina lang. Kaya? Parang babalik siya sa US at parang, uy, ito ang nangyari.
Pero basta, magkita tayo pag pumunta ako dyan. Sabi ko, ha? Parang, ewan ko, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko dun. Ang tagal pa bago niya sinabi sa akin na wala na siya. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya pumunta sa bangka niya at tumawag sa radyo sa iba. Uy, nakita niyo ba ang asawa ko? Nawawala siya dahil alam kong tutulong maghanap ang mga nagbabangka. Hindi lang sinabi ni Carly na duda siya sa kwento ni Brian tungkol sa nanay niya. Binanggit din niyang hindi perpekto ang relasyon ng mag-asawang hooker gaya ng ipinapakita sa kanilang social media. Ayon kay Carly, magkasama nang nakatirang mag-asawa sa kanilang bangka mula noong pandemya. Binili nila ang sailboat na Soulmate 3 taon nang nakalipas sa Texas. Simula noon, doon na sila tumira sa bangka at naglakbay sa mga lugar gaya ng Bahamas. Sa social media, sinasabi nilang iniwan na nila ang kalokohan at masaya na ang buhay nila. Pero sabi ni Carly, may kasaysayan ng karahasan sa tahanan ng mag-asawa. Sabi niya, 2 taon nang nakalipas nang tinakot daw ni Brian na sakalin at itapon sa dagat ang kanyang nanay. Sa ngayon, walang kaso o dokumento tungkol dito. At muli, sinabi ng abogado ni Brian na itinatanggi niya ang mga ganitong paratang. Pero meron tayong police report na nagdodokumento ng isang alitan sa loob ng tahanan na kinasasangkutan ng mga hooker na nangyari noong 2015 noong nakatira pa sila sa Michigan. Ayon sa pulisya ng Kentwood, Michigan, tinawag sila sa bahay ng mga hooker pasado 1:00 ng madaling araw noong Pebrero 1, 2015. At sinabi nila na inangkin ni Brian Hooker na inatake siya ni Lynette. Inakusahan niya ito na ilang beses siyang sinuntok sa muka. Isinulat ng pulisya na lasing si Brian at may dugo sa kanyang ilong. Sinabi ni Brian na lasing si Lynette at pilit pumapasok sa kwarto sa itaas, kung saan nag-aalala siya dahil naroon si Jacob Hooker na pinaniniwalaan nilang anak niya na may kalokohang ginagawa at ikinandado raw ang pinto. Ayon kay Brian, umakyat siya para pakalmahin si Lynette. Doon siya sinuntok ni Lynette ng 4 hanggang 5 beses sa muka ayon sa kanya. Isinulat ng pulis, matagal na raw siyang di nasasaktan ng ganoon. Umiyak siya at naging emosyonal pagtatapos ng sipe. Ngayon, iba naman ang kwento ni Lynette. Sabi ng pulis, labis siyang lasing. Sinabi niya na sinuntok siya ni Brian sa noo. Inakusahan niya rin ito ng pagsakal at isang suntok. Ayon sa pulis, may sugat si Brian tulad ng duguan at namamagang ilong. Sabi ng pulis, walang nakitang sugat kay Lynette. Pero inaresto si Lynette at binala sa Kent County Jail, kung saan siya ikinulong dahil sa kasong domestic assault. Ibinaba ang mga kaso dahil ayon sa otoridad, walang ebidensya kung sino ang nagumpisa ng pananakip. Ngayon, matagal na nangyari ang kasong yon, halos 1 dekada nang nakalipas. Pero nagbibigay ito ng ideya kung ano ang maaring naging sitwasyon ng kanilang pagsasama na may ilang toxic na katanghian. Kwento ni Carly, bago mawala ang kanyang ina, nag-iwan ito sa kanya ng voicemail na parang lasing ang boses. Ibinahagi rin niya sa amin ang voicemail na iniwan ng kanyang amahin sa kanya matapos mawala ang kanyang ina, pero bago pa siya maaresto. Pakinggan ninyo. Hello, Annie. Kakatawag lang sa akin ng Hopetown Search and Rescue at may nahanap silang flotation device na inihagis ko kay mama nung nahulog siya sa tubig mula sa bangka. Kaya, hindi pa rin siya natagpuan pero pwede na nilang ituon lahat ng pagsisikap sa mas maliit na lugar. Patuloy pa rin silang naghahanap ngayon. Gusto ko lang kayong i-update at ipaalam ito sa inyo. Mahal kita. Mag-uusap tayo mamaya. Sinabi ni Carly na in-interview siya ng US Coast Guard para sa kriminal na investigasyon sa kasong ito. Ayon sa abogado ni Brian, humiling siya ng kumpletong medical na pagsusuri matapos mahulog umano si Brian sa tubig at masaktan ng pulis ang tuhod niya. Kaya napilay siya at nagkaroon ng galos. Nakipag-ugnayan kami sa Royal Bahamian Police Force para sa kanilang pahayag. Ngunit wala pa kaming natatanggap na sagot. Itinatanggi ni Brian Hooker ang paratang nasangkot siya sa pagkawala ng asawa at ang mga sinabi ng stepdaughter niya sa mga panayam. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ang kasong ito, si Mauricio Padilla. Laging masaya na nandito ka sa Law and Crime, talagang nakakaintrigang kaso ito. Maraming dinamika ang nangyayari dito. Alam ko na maaring iba ang mga batas sa Bahamas kumpara sa Estados Unidos. Pero iniisip ko lang, alam mo yon, malinaw na kasong murder. At hindi pa tayo maabot sa puntong yon. Sa oras na nire-record natin ito, wala pa siyang kaso. Pero parang
paano mo mapapatunayan? Para sa akin, ang tanong talaga ay, paano mo mapapatunayan na mas malala ito kaysa sa sinabi niyang nangyari? Tama. Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin. Laging isang karanalan na makasama sa iyong programa. Ang basehan na yung lahat ng pangyayari. Halimbawa, nakuhanan ba niya ng life insurance ang asawa niya? May mga problema ba sila? Nagpapalitan ba sila ng text na nagpapakita ng pantatalo? May ebidensya ba sa email na may ibang relasyon siya? Alam mo, yan ang klase ng ebidensyang gagamitin nila para makabuo ng kasong pagpatay sa ganitong sitwasyon. Kung sitwasyon ito na wala namang ganong ebidensya at halimbawa, sabihin na lang natin, hindi ko alam ang totoong nangyari dito. Pero kung sakaling na decision lang siyang patayin siya at itulak mula sa bangka, magiging sobrang hirap patunayan yon. Kung hindi siya magsasalita, may abogado na siya. Sa palagay ko, hihilingin ng mga bahin niyan na mag-polygraph siya. Pinapayo ko sa mga kliyente na huwag gawin yon dahil based sa karanasan ko, makakasama ito sa iyo. Pero, salamat sa Diyos, hindi pa ako napunta sa sitwasyon na tulad nito, alam mo, na makaranas ng ganitong trahedya sa sarili kong buhay. Minsan naiisip ko na kung mangyari sa akin ito, hindi ko susundin ang sarili kong payo at pipiliin kong mag-polygraph para malinawan ang mga issue. Kahit medyo baliw pakinggan, alam mo, kapag namatay ang asawa mo, may mga tao na agad magpapa-polygraph para linisin ang pangalan nila. At saka, nasa maliit na bangka sila pero nakatira talaga sa mas malaking bangka. Yung forensic na pagsusuri sa bangka na yon. Kasi, alam mo, kung pinatay nga niya yung asawa niya, malaki ang posibilidad na doon niya ginawa sa bangka. Yung lumina inspection, tiningnan ba kung may katawan doon? May sugat o gas-gas ba siya, lalo na sa kamao? Nagkaroon ba ng away? Ibig ko sabihin, tinitingnan mo yung bangka na yon at nakikita mo may mga tao na may maraming karanasan sa dagat. Hindi ko maintindihan, maliban na lang kung may emergency, kung paano ka mapupunta sa bangkang yon sa ganung klase ng mga kondisyon. Malaking bagay yan na kailangan niyang ipaliwanag. Tama, kasi kanya yon, alam ko mga 18 hanggang 20 knots yon sa nautical terms. Pero ibig kong sabihin, mga 25 milya kada oras ang hangin na pinag-uusapan natin. Talagang malakas na bugso ng hangin yun. Alam mo, naiulat na yan. Alam ko may domestic incident sila noong 2015 pero walang kasong isinampa. Inamin ng anak-anakan sa publiko na ang kasal ay hindi kasing perpekto gaya ng nakikita sa social media. Pero umabot pa rin sa tanong na, nasa maliit na bangka sila, paano siya napunta sa tubig? Gaano ba talaga kahalagang nakaraan? Pwede silang maging pinaka nakakalaso na tao sa mundo. May mga taong may toxic na kasal, pero hindi na uuwi sa pagpatay. Gaano ba talaga kalaki ang epekto nun sa isang investigasyon ng krimen na ganito? Nasabi ng mga kamag-anak, may magagandang panahon sila, pero may mga sobrang sama ring nangyari. Tama. Pakinggan mo, bahagi talaga yan ng investigasyon. Pero kapag usapang paglilitis na, ibang usapan na yon. Sa investigasyon, pwede nilang tingnan lahat, lalo na ang kasaysayan. Sisilipin nila ang bawat detalye. Ang issue dito, nakatira sila sa bangka, kaya posibleng hindi sila nagte-textan. Wala namang dahilan para gawin yon. Literal lang magkasama tayo sa isang saradong espasyo buong panahon na ito, na pwedeng sabihin ng iba na parang pressure cooker ang sitwasyon. Alam mo yon, kung hindi kayo magkasundo at nasa masikip na espasyo kayo sa ganyang bangka, pwedeng tumaas ang tensyon hanggang sa umabot sa karahasan. Kailangan talaga niyang ipaliwanag kung bakit sila nandoon sa maliit na bangkang yon. Alam mo yon? Kasi hindi naman talaga posible yon. Parang ang tinutukoy mo ay 25 milya kada oras na hangin. Para kailangan mo talagang hintaying lumubog ang bangka bago ka mapilitang sumakay sa maliit na bangkang ganoon sa ganun mga kondisyon. Kaya malaking babala na agad yan. Posible ba siyang magkaroon ng problema sa batas? Sabihin na lang natin at napakaraming haka-haka sa puntong ito. Pero parang ganito, kung siya ang nag-utos sa kanila na sumakay sa maliit na bangka, kung siya ang nagsabi na kailangan nilang bumalik sa bangka, At kung doon nga nangyari ang isang aksidente at nahulog pa rin siya halimbawa, maari pa rin ba siyang makasuhan? Ibig ko sabihin, maaring may mangyari na kung gumawa ka ng mga hakbang na talagang hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan at pabaya talaga. At ikaw, alam mo yon, ikaw, nagkamali ka ng matindi at nailagay mo sa panganib ang buhay niya. Maaring magkaroon ng kasong involuntary manslaughter. Hindi ko alam po sa batas ng Bahamas may mga katulad na batas.
Pero kung hindi mo isasaalang-alang ang kaligtasan, at ikaw, gumagawa ka ng mga hakbang na sobrang pabaya at walang pakialam at mga bagay na ganon, maaring magkaroon ng kasong kriminal. Katulad lang ng nagmamaneho ka ng kotse, halimbawa nagda-drag race ka, tapos may namatay, mga ganong bagay. Kaya pwedeng mangyari yon. Para sa kanya, hindi ko rin alam ang gagawin ko sa ganung sitwasyon. Sa tingin ko, wala talagang nakakaalam. Kaya mahirap talagang husgahan ng mga tao sa kung ano, alam mo yun, kung anong nangyari. Pero yung pahayag na inilabas niya, alam mo yun, parang napaka-formal. Parang abogado ang gumawa nun. Hindi ko sure kung abogado ang gumawa, pero profesional ang pagkakasulat. Hindi siya yung lalabas sa camera at magsasabing, "Pakiusap, tulungan niyo akong hanapin ang asawa ko." Alam ko na may lumapit sa kanya mula CBS News at kinausap siya sa isla. Pero ayaw niyang pag-usapan yon. Sa tingin ko, wala pa siyang ganitong karanasan sa media dati. Paano mo papayuhan ng kliyente sa ganitong sitwasyon? Lalo na bago pa siya maaresto, nung nawawala pa lang ang asawa niya. Alam mo, sa puntong yon, sasabihin ko na papayuhan ko siya na hayaan na lang ang abogado ang humarap sa media sa ganong sitwasyon. Sa totoo lang, wala naman siya masasabi na makakapawi sa uhaw ng publiko sa hustisya. Iisipin pa rin ng mga tao na may foul play. Period. Wala siyang masasabi sa media na magpapasaya o makakakontento sa tao. Sa ganung sitwasyon, mas mabuting manahimik na lang dahil wala ka namang masasabi. Yung katotohanan na nandun siya sa maliit na bangka, yung katotohanan na pinag-uusapan natin ay 25 milya kada oras ang lakas ng hangin, hindi mo talaga matatalo yun. Kaya kapag humarap ka sa kamera para bigyang katwiran ang hindi mabibigyang katwiran, nilalagay mo lang sarili mo sa alanganin. Kaya ang payo ko sa kanya, huwag ka na lang magsalita kasi alam mo, nakabuo na ng opinyon ang publiko laban sa'yo. Kaya ano man sabihin mo, malamang ay gagamitin lang laban sa'yo. Pag narinig mo kwento niya kung paano niya ito ikinuwento, parang nasa magulong dagat kami, tinangay siya ng hangin. Ano ang pinaka natatangi sa kwentong yon para sa'yo? Lagi rin namang may magdududa gaya ng sinabi ng asawa na nahulog ang misis niya sa tubig. At alam mo naman, lalo na sa mundo ng true crime, agad na iniisip ng mga tao na may foul play agad. Pero ano nga ba ang masasabi mo tungkol sa kwento niya sa puntong ito? Ibig kong sabihin, malinaw na sapat na yon para sa mga pulis na detinihin siya, arestuhin siya ayon sa kanila. Anong pinaka tumatak sa'yo sa kwento ni Brian Hooker? Ibig ko sabihin, una, bukod sa rason kung bakit ka nasa bangka o inihagis mo sa kanya ang isang pampalutang, tapos ano pa? Ibig ko sabihin, may mga tao na magsasabi, mas gusto ko pang lumutang sa tubig kasama ang asawa ko kaysa nasa bangka. May mga tao, alam mo yon, sasama ako sa kanya kahit lumubog pa kami. Kaya sa isang punto, iniwan mo ang bangka at iniwan mo rin siya. Tama ba? Kaya inihagis mo ang bangka sa kanya, lumalayo ka sa kanya, pero sinusubukan mo pa rin siyang lapitan. May mga tao magsasabing iniwan mo siya. Kaya pakinggan mo, hindi pa ako, salamat sa Diyos, napunta sa ganyang sitwasyon. Mahirap magbigay ng opinyon, pero sa huli, iniwan mo siya. Kahit delikado o hindi buhay mo, may mga tao magsasabi, mamamatay ako para iligtas siya, gaya ng ginawa niya. Bilang abogado ng depensa sa kasong kriminal, kung haharap ka sa kasong kabuuan ng mga pangyayari lang ang basehan, iyon ang ebidensya mo. Alam mo, kung mauwi ito sa ganun, may sarili siyang katotohanan. Na aksidente lang, nahulog siya. Siya ang may susi at nagmamaneho. Kailangan kong bagsagwan papunta sa Pampang. Pero meron kang lahat ng kasaysayan na ito. May mga miyembro ng pamilya na nagsasabi ng masasamang bagay laban sa kanya. Alam mo yung mga kamag-anak na nagsasabing malakas silang uminom at sumasama ang sitwasyon kapag nalalasing sila? Ganyan ba yung mga kasong kampante ang isang criminal defense attorney? Sa totoo, si Brian Hooker lang ang nakakaalam ng nangyari sa bangkang yon. Oo, pakinggan mo, hindi ito yung kasong ikakampante ng criminal defense attorney dahil lang sa itsura. Isa sa tanong, nasa kanya ba ang susi ng bangka? Yan ba ang sinasabi niya? Oo. Pero hindi ba kailangan ang susi ng bangka para mapatakbo ito? Kaya sa ang punto ka na nasa maliit na bangkang yon, kasi napakaliit talaga niyan, di ba? Parang micro bangka talaga yon. Kaya nandyan ka sa napakaliit na bangka. Kailan napunta ang susi sa bulsa niya imbes na sa bangka? Ang pagkakaintindi ko sa mga bangka ay parang kotse. Dapat nasa ignition ng susi. Paano napunta sa kanyang susi kung nahulog siya sa tubig mula sa bangka?
Alam ko rin na may matagal na pagitan mula nang mahulog siya sa tubig mula sa bangka at nung siya siguro ay nagsagwan papunta sa Pampang. Kaya hindi ko maintindihan kung paano napunta ang mga susi sa kanya at hindi sa bangka nung siya ay nahulog. Mahalaga yan, kailangan niya ipaliwanag sa pulis at sa akin. Isa sa mga tanong na gusto kong masagot. Oo, naiisip ko rin yan. Parang jet ski na may kill switch na nakakabit sa'yo. Pag nahulog ka, mamamatay ang makina. Pero iba pa rin kung sa maliit na bangka mangyari yon. Hindi ko alam kung gaano kalakas dapat hilahin yon mula sa ignition. Pero marami akong tanong. Alam ko in-interview siya ng pulis ng 3.5 oras. At may iba pa siyang interview ngayon. Malalaman natin kung may sasampang kaso rito. Mauricio Padilla, abogado sa depensang kriminal. Mabuti at nandito ka sa Law and Crime. Interesante ang kasong ito. Iyan na po ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Nakastream din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.